Okay, hear me out. Meron tayong kailangan tulungan na kabayan natin. Meron kasi nag-private message sa akin. Ongoing batch siya ngayon. So, katatapos lang ng first matching nila. And yung na-match na facility sa kanya, nakukulangan siya dun sa Benkyo Jikan na ino-offer ng facility. So, tinry niyang i-weigh yung sitwasyon. Iniisip niya, gusto niyang i-risk na i-decline yung ngayon. Tapos, para mag-proceed siya dun sa second matching. Parang ang siste kasi is, ang ibibigay lang sa kanilang Benkyo Jikan ay magsa-start from December to February hanggang mag-exam. Kasi February ang exam ng nurses. So, ang start ng Ichinichi na Benkyo nila, yung talagang buong araw sila mag-aaral ay January. Kung December naman daw, so 4 hours times 3 sa isang linggo daw yung from December nila. So, yung the rest, puro trabaho lang daw sila noon. Hindi sila bibigyan ng Benkyo Jikan sa loob ng trabaho. Pero, ang akin naman, oo, sabihin na natin nakakapagod yung work. At pag uwi natin, talagang pagod na tayo. Wala na tayong, kumbaga wala na tayong energy mag-aral. Kung puro work talaga yun na dire-dire-diretso. Pero ang sa akin kasi, pwede ka pa rin mag-aral sa sarili mo. I mean, ikaw, hahanap ka ng effective way para makapag-aral ng sarili mo. Kasi kung tutuusin sa totoo lang. Kasi kino-compare niya sa ibang facilities, meron daw 2 hours, everyday 2 hours, yung iba naman may 1 hour, siguro list na yung 1 hour everyday or mga ganyan. Kasi depende talaga sa facility kung paano nila i-arrange ang Benkyo Jikan nyo. Kaya nga merong matching, di ba? Kaya nakikita nyo doon kung sino yung mga pipiliin nyo. Ngayon, ito naman yung sa akin. Sige, sabihin na natin meron silang Benkyo Jikan sa loob ng trabaho nila. Ibig sabihin, for example, bukod dun sa break nila, may makukuha pa silang additional 2 hours para mag-aral. Sa totoo lang, ako na-experience ko kasi pareho. Sa totoo lang, kapag nasa trabaho ka, tapos pauupuin ka, pagbebenkyohin ka bigla, tapos 2 hours lang, kailangan mo bumalik uli ng trabaho. Sa totoo lang, nakakawala ng momentum. Sa totoo lang. Ako, I'm lucky enough na ako yung unang nurse candidate nila dito. Yung boss ni Jason that time, yun yung kumuha sa akin. Puro kaigo lang yung kinukuha niya. So, ako yung pinakaunang nurse. So, nag-open sila ng slot para sa akin kasi nga wala silang kinukuha talagang nurses. Pero dahil special yung situation ko at nirefer ako ni Jason, kaya nagkaroon ako ng opportunity dito kasi after nung interview namin. So, I was lucky enough na ako yung nasusunod sa gusto kong Benkyo. And that time, ang nirequest ko talaga sa kanila is half-day work, half-day aral. At gusto ko, mauuna yung work bago ko mag-aral. Kasi gusto ko talaga na pag nag-aral ako, yung momentum andun. Alam mo yun, ayoko yung, enough, 2 hours, tapos nabalikan sa work. Sa totoo lang, mas nakakawala siya ng focus. Oo, malaking tulong siya kung sa malaking tulong. Kasi every minute, every second counts, 'di ba? Para makapag-aral. Pero kung bibigyan naman kayo ng gano'n na pautay-utay, parang feeling ko, mas maganda yung ino-offer ng facility na yon na talagang tinodo nila sa dulo pag malapit na yung exam. So, kumbaga, ang mangyayari niyan, self-study ka the whole time bago mag-December. So, sarili mong diskarte yun kung paano ka makakapag-aral. Tapos, pagdating ng December, which is 2 months before the exam, dun ka na nila itotodo. Alam mo yun, na parang, meron kang December, meron kang, tawag dito, 4 hours na 3 beses sa isang linggo. Tapos pagdating ng January, talagang ichinichi ka na 1 buong araw ka nang nag-aaral. At hindi rin madali ang 1 buong araw na nag-aaral. Nakakapagod. Sa totoo lang, kesa magtrabaho, nakakapagod yun. Kaya, feeling ko maganda yung ino-offer nila. Kasi, syempre, dahil malapit na yung exam, andun na yung adrenaline mo na parang, hahabulin ko na lahat ng kailangan kong maaral, ganyan-ganyan. Nakakapagod yung 1 buong araw ka nag-aaral, pero sa totoo lang, kapag may hinahabol ka ng mga kailangan mong aralin, ang bilis ng 1 buong araw na pag-aaral. Sa totoo lang. Pag uwi mo, papahinga ako nangyari sa akin noon. Pag uwi ko, hihiga ako, matutulog ako. Talagang itutulog ko siya ng bongga.
Tapos, tsaka ako magdi-dinner, gumigising ako ng madaling araw para mag-aral. Kasi dun ko nakukuha yung concentration ko, yung focus ko, na tahimik na yung lahat. Alam mo yun, wala nang maingay sa paligid, wala nang mga naglalakad, wala nang gumagalaw. Ganun. Dun ko nakukuha yung focus ko. Kaya, minsan inaabot ako ng 3:00 ng madaling araw sa pag-aaral, ganyan. Tapos gigising ulit ako ng umaga para pumasok sa trabaho. Pero yun yung effective sa akin. Kaya, ang gusto kong makuha nyo is yung effective way para sa inyo sa pag-aaral. Kasi pag yun ang nakuha nyo, for sure, kahit ilang oras lang ang ibigay sa'yo, may makukuha at makukuha ka. May magre-retain sa utak mo kahit papano. Kaya kung tatanungin mo ako, parang I think hindi siya worth it. Kasi hindi mo sure kung mamamatch ka ulit. And kung mamatch ka man ulit, ano yung guarantee mo na yung mamamatch sa'yo is maganda rin yung offer sa Benkyo Gikan? Paano kung mas pangit? 'Di ba? Paano dahil second matching, eto na lang yung mga facilities na pwede mong pagpilian. So, syempre, 20 yung kailangan mo. Click mo na rin sila para masama mo sila sa choices. Paano kung yung mas pangit yung mapunta sa'yo? 'Di ba? Parang, i-risk mo rin ba na malaglag yung opportunity mo na makapunta ka ng Japan just because hindi nila na-meet yung standard mo para sa pag-aaral, yung standard mo na kung gaano karaming gusto mong Benkyo Gikan. I mean, along the way, makikita mo naman kung ano yung magwo-work para sa'yo. And hindi naman din ganun talaga kadali. Hindi, alam mo, process siya eh. Alam mo yun, hindi naman din kailangan magpaunahan pumasa. Ang goal natin is makapasa. So, meron tayong 3 times at meron tayong 3 chances. So, hindi naman pabilisan. So, may time ka pa. May time ka pa. May time ka para hanapin kung ano yung effective way na pag-aaral para sa'yo. And you're lucky enough na ma-match sa first matching. Ako kasi, wala akong choice. Hindi ako na-match talaga sa first matching. So, wala talaga akong choice. Na umabot ako sa second matching. At tong second matching, na-match ako, hindi ko na tinignan. Hindi ko na tinignan talaga yung mga details. Talagang, I mean, okay na. Para makapunta lang ako ng Japan, didiskartehan ko na to. Parang ganun na lang yung naging goal ko. Kung gusto mo talaga to, at kung gusto mo talagang i-grab ang Japan, don't waste this chance. And don't risk the chance. Yun lang. Kayo, sa mga ibang EPA na nakakarinig nito, ano yung pwede nyong i-advise sa ganitong sitwasyon? Kasi for me, sayang. Sayang. Hindi lahat. May mga nagme-message sa akin na umiiyak, nalulungkot. They are so sad na hindi sila na-match sa first matching. So, you are lucky enough na nakuha mo yung chance na yun. Kaya, pag-isipan mo mabuti kung ilalaglag mo or i-decline mo talaga. Kung Benkyo Gikan lang ang issue mo, I'm sure you'll find a way. I'm sure you can find a way. Along the way, makikita mo kung ano yung effective para sa'yo. At kung talagang eager ka talaga na maipasa, you'll find your way. I'm sure. Yun lang.